Kumusta mga minamahal kong ate at kuya? Tunghayan natin ang isa na namang sikreto ng isa nating kaibigan. Pero bago yan, kung gusto mo ang mga ganitong istorya o kung nais mong magbahagi ng iyong pinaka tinatagong sikreto, maaari mo akong i-email. Ilalagay ko na lang sa description box. At hihingi na rin sana ako ng isang like, share, at subscribe para makagawa pa ako ng mga ganitong content. Salamat kaibigan. Ang kwento natin ngayon ay may pinamagatang napilit ni kumpare, ang sekreto ni Janice. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Janice. 26 years old, tubong Pampanga, 5.5 ang height, maputi at hindi naman sa pagmamayabang ay maganda din ang hugis ng aking katawan. Hindi man ako katangkaran, ay bawing-bawi naman ako sa aking hinaharap. Bunso ako sa aming tatlong magkakapatid, isang lalaki at dalawa kaming babae. May maliit na tindahan ang aking mama at doon kami kumukuha ng panggastos at pangkain namin sa araw-araw. High school lang ang aking natapos. Dahil sa hirap ng buhay, hindi na kinaya ng mama ko ang pag-aralin pa ako ng kolehiyo. Dahil ayaw kong maging pabigat, naisipan kong lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. Tulad ng tipikal na babae, nagkaroon din ako ng unang pag-ibig. Pero di ko na siya papangalanan dahil dito tayo magpo-focus sa pangalawa na tatawagin nating si Kelly. Sa kanilang dalawa, kay Kelly ako lubos na napamahal dahil mabait, maalaga, at dahil mahal ko nga si Kelly, ay nag-decide na kami na magsama sa isang bubong. Nabuntis ako ni Kelly. Nung time na yon, ayaw ko pa sana na magsama kami ni Kelly. Kaya lang, tumutol ang aking magulang. Kaya napilitan ako na sumama na kay Kelly. Napag-usapan namin ni Kelly na sa kanila muna tumira. Babe, doon muna tayo sa amin ha. Hanggang sa kaya na natin kumuha ng sarili nating bahay. Bulong ni Kelly sa akin habang ang mata ay tila nangungusap. Sige babe, ang mahalaga naman magkasama tayo kahit saan pa yan. Sagot ko naman na may halong paglalambing. Bait talaga ng babe ko. Pakis nga. Paglalambing nito sa akin. Basta, mag-iipon tayo para mabilis tayo makabukod, okay? Sagot ko naman kay Kelly. Okay po boss. Ang sagot nito sa akin. Pumayag ako, pero sa totoo lang, parang ayaw ko talaga na doon kami sa kanila. Feeling ko kasi hindi pansamantala ang mangyayari. Kung hindi, pansamantagal. Pero wala naman akong choice kundi sumunod. Isa pa, may anak na kasi kami na kailangan buhayin. Okay naman ang naging pakikitungo ng mga biyenan ko sa akin. At todo suporta naman sila na nag-iisa nilang apo. Pumasok ako bilang service crew sa isang restaurant at iniwan ko ang aking anak sa aking biyenan upang tulungan ang aking asawa para pandagdag na din, panggastos at pang-ipon siyempre sa pangangailangan ni baby. Mabait, maaasahan naman si Kelly. Maganda rin naman ang trabaho nito bilang Grab driver. Kaya lang, may isa lang ako reklamo sa kanya.
Masyado siyang addict sa online games. Ito ang nagiging dahilan upang mawalan siya ng focus sa kanyang trabaho. Babe, puro laro na lang ba gagawin mo? May biyahe ka pa bukas. Anong oras na? Hindi ka pa natutulog. Paninit ako kay Kelly. Oo, mauna ka na. Matutulog na. Tapusin ko lang to, ha? May war kasi kami sa clan eh. Huwag ka mag-alala. Gigising naman ako ng maaga. Sagot nito sa akin. Ay, bahala ka nga. Di kita gigisingin. Bahala ka gumising. Mag-isa mo. Pagalit kong sabi, pero patuloy pa din siya sa kanyang ginagawa. Ito din ang dahilan kung bakit madalas ay malamig ang aking gabi. Dahil mas binibigyan niya ng atensyon ang paglalaro kaysa sa tungkulin niya bilang asawa ko. Lumipas ang 2 taon ng aming pagsasama, pero hindi pa din siya nagbago. Araw-araw na ginawa ng Diyos ay araw-araw din namin pinag-aawayan ang pagka-addict niya sa online games. Sa madaling salita, ay medyo tinatabangan na din ako sa aking asawa. Pero kahit ganun pa, hindi ko naman pinabayaan ang aking postura. Lagi ako nagpapaganda sa harapan niya. Madalas nga ay nakasando at maiksing short lang ako sa bahay. At walang suot na panloob. Gusto ko kasi mapansin niya ulit ang kagandahan ko. Pero ang masaklap, iba ang nakapansin nun. Ang kumpare ni Kelly. Noong nagka-pandemya ay lalong nawili sa paglalaro ng online games si Kelly. Ayoko naman sawayin dahil baka ito pa ang simula ng aming pag-aaway at paghihiwalay. Ayoko kasi ng broken family, kaya lahat tinitiis ko na lang alang-alang sa aking anak. Binyag noon ang aming panganay ni Kelly at sa bahay ng aking biyanan ginanap ang handaan. Madami-dami din ang pumunta, kabilang ang kumpare namin ni Kelly na si Daniel. Nagminong siya sa aming anak. Medyo malayo din kasi ang probinsya ni paring Daniel. Inalok namin siya na sa bahay na lang muna magpalipas ng gabi kasi sigurado naman na hindi nakakayanin umuwi dahil mag-iinuman pa ang mga ito. O pare, mag-iinom tayo ngayon ha? Bukas ka na uuwi. Ngayon lang ulit tayo nagkasama eh. Ang sabi ng aking asawa. Naku pare, gustuhin ko man. Alam mo naman Pampanga pa ako uuwi. Baka saan ako mapunta niyan sa kalasingan. Pabirong sabi ni Daniel kay Kelly. Walang problema pre. Dito ka na matulog. Para bukas ka na umuwi. Akong bahala sa tulugan mo. Sagot naman agad ni Kelly. Babe, dito matutulog ang kumpare natin ha. Maganda mo siyang matutulugan. Utos nito sa akin. Oo pare, paglalatag na lang kita ng higaan dito sa salas. Huwag ka mag-alala, safe ka dito. Tugon ko naman. Naku, kayo talaga. O sige na nga, alang-alang sa'yo pare at sa inaanak ko. Sige, sasamahan kita ngayon uminom. Masayang sagot nito. Yun, o tagay na pare, ano ba hinihintay? Masayang sagot ng aking asawa. Iniwan ko na sila para makapag-inuman at inasikaso ko ang mga bisita namin iba at mga ninang ng aking anak. Tumutulong din ako sa paghahanda ng mga pagkain ng mga dumadating na bisita. Maya-maya, tinawag ako ng aking asawa at nagpapakuha pa ng makakain nila. Kaagad naman akong pumunta. Babe, pakuha naman ng handa. Wala na kasi hindi makain dito. Salamat. Utos nito sa akin. Saglit lang babe, andyan na.
Sagot ko naman. At dahil medyo paggabi na nga nun, ay nagpalit na ako ng damit. Dahil naubos na din naman ang mga bisita. Naka-spaghetti strap na lang ako at maiksing short dahil sa sobrang init. At dahil sa suot kong damit, ay kitang-kita ang kurba ng aking katawan. Dinala ko sa sala ang inutos sa akin ng aking asawa dahil doon sila nakapwesto ni Daniel. Silang dalawa na lang kasi ang natira dahil yung ibang kumpare namin ay umuwi na. Pagdating ko sa salas ay napansin kong iba ang titig sa akin ni parang Daniel. Nakatingin ito sa aking dibdib. Hindi ko naman pinansin dahil okay lang naman sa akin yun. Besides, gano'n naman talaga mga lalaki pag nakakakita ng magagandang tanawin. Inilapag ko ang hinihinging pagkain ng aking asawa at nakita kong parang lalong ginanahan ang mga mata ni Daniel nang ako ay yumuko. Pansin na pansin ko yun dahil alam kong pasimple niya tinitingnan ang aking malulusog na kayamanan. At nang magtama ang aming mga mata ay pasimple siyang ngumiti na para bang may kahulugan. Pero di ko pinansin. Oh babe, after nyan matulog na kayo ha? Huwag niyo naman sobrahan. Baka naman hindi na makauwi si parang Daniel bukas. Paalala ko sa aking asawa. Huwag kang mag-alala babe. Baka hindi mo alam kung gaano kalakas yung pare ko na yan pagdating sa ganyan. Lalo nung kabataan namin. Pabiro nito habang tumatawa. O sige, tawagin niyo na lang ako pag may kailangan kayo ha. Ang huling sabi ko sa kanilang dalawa. Okay Mare, akong bahala sa mister mo. Uwi ka nito habang nakatingin sa akin na wari mo'y nagpapakyut. At umalis na nga ako sa pwesto nilang dalawa. Umupo ako sa kusina dahil sa sobrang pagod kakaasikaso sa mga bisita. Sumagi sa isip ko ang mga tingin ni parang Daniel. Yung tingin niya sa akin na mo may kahulugan. Pero di ko maitatanggi. May angking kagupuhan din naman si parang Daniel. Kaya nga ang daming babae niya na iuwi niya sa kanila. Base yan sa kwento ng aking asawa tungkol kay parang Daniel. Hindi ko man ipinahalata pero may nararamdaman akong kilig sa aking katawan nang ako ay ngitian niya. Ibig sabihin pala, may naaakit pa sa aking kagandahan. Wika ko sa sarili ko na may halong pagngiti. Ilang minuto pa ang lumipas at nakaramdam ako ng antok. Kaya inilatag ko ang aking ulo sa lamesa kung saan ako nakaupo. At hinihintay sila na matapos. Hindi ko namalayan na nakaidlip na pala ako. Dahil siguro sa sobrang sabik sa aking asawa ay napanaginipan ko si Kelly na dinadala ako sa rurok ng tagumpay. Pero paggising ko ay totoo pala na may humahawak sa aking iniingatang kayamanan. Hindi agad ako dumilat para pakiramdaman kung yun ay kamay ng aking asawa. Hinayaan ko muna ang kamay na yun na paglaruan ang aking tinatagong kayamanan. Hanggang sa namulatan ko mula sa ibaba ang kanyang suot na shorts. Hala, hindi shorts ni Kelly to ah. Gulat kong wika sa aking sarili. Hindi pa nasihan ng mukong. Pilit ipinasok ang kamay sa loob ng aking suot na damit. Siyang-siya ang loko. Hanggang gumalaw na ako na hudyat na ako ay gising na. At agad naman niya inalis ang kanyang kamay sa pagkakahawak sa aking itinatagong kayamanan. Oh, pare, tapos na ba kayo ni Kelly? Patay mali siya kung tanong. Oo, Mare, hinatid ko na sa kwarto niyo para di ka na mahirapan pa.
Tugon naman ni Daniel sa akin. Ah, ganun ba? Naku, sabi ng huwag sasagad eh. Tigas talaga ng ulo pare mo. Wika ko pa, napagalit. Hayaan mo na mare, minsan lang naman ito. Pangaamo sa akin ni Daniel. O sige, hinanda ko na nga pala yung higaan mo. Ikaw na bahala dyan at magpahinga ka na din. Kung gusto mo magkape, timpla ka na lang dyan. Pamamaalam ko kay parang Daniel. At umakyat na nga ako sa aming kwarto upang makapagpahinga na. Habang umaakyat ako, ay hindi mawala sa isip ko ang ginawa sa akin ni parang Daniel. Iba yung mga hawak niya. Para akong kinukuryente ng mga oras na yun. Kaya yun ang dahilan bakit hindi ko agad iminulat ang aking mga mata. Dahil sa kiliting nararamdaman ko nun. Lumipas pa ang ilang minuto. Hindi ako makatulog dahil sa sobrang init. Kaya bumangon ako at tumungo sa aming banyo upang magbuhos para mapreskuhan ako. Nagdala na din ako ng pamalit kong damit, pati na rin panloob. Pagkatapos ko mag-shower, ay nagtapis na lang ako ng tuwalya at umakyat na. Pero habang umakyat ako papunta sa aming kwarto, ay parang may nakalimutan akong isang bagay. Natigilan ako upang isipin yun. Naiwan ko ang aking dalang panloob na kasuotan. Nawala yun sa isip ko. Kaya agad akong bumalik at binuksan ang pintuan ng banyo. Pero, laking gulat ko sa aking nakita. Abangan ang susunod na mangyayari.